Isang kaibangan at katangahan lang ang pagmamahal na tinutukoy mo, babae. Hindi! Sabi ni nanay at lolo, ito ay pinakamaganda sa lahat! Kaya mali ka! Hangal! Pagbastan mo ang paligid na makita mong ikaw na lang ang bukod tanging nakatayo. Wala ka ng kakampi! Andeng, ano ba? Hindi pa ba tapos yan? Bilisan mo na at nang may mapulutan na kami ni Paring John. Sandali lang ho, Tay. Malapit na ho ako matapos dito sa pagpiprito. Ay, bilisan mo na nga. At kanina pa naghihintay ang mga to. Nakakahiya. Wala ka pang dinadalang yelo. Oo, kukuha ako kila Aling Melba pagkatapos ko rito. Ang mabuti pa ay kumuha ka na ngayon. Baka ho masunog ang niluluto ko, Tay. Hindi pwedeng iwan. Baka pwedeng kayo ho muna ang lumabas at kumuha kila Aling Melba ng yelo niyong gagamitin. Ay, ako ba inutusan mong bata ka? Abat, walang galang ka, ha? Sige ho, Tay. Ako na ho ang bahalang lumabas kila Aling Melba para makakuha ng yelo. Siya, bilis-bilisan mo na ang pagkilos at nakakahiya sa bisita. Hukom, tahimik kong tinapos ang pagluluto ng pritong tilapia ni tatay bago ko yun inihain sa kanila. Matapos yun ay pumunta ako sa tindahan para bumili ng yelo. Madilim na sa labas, tahimik at tanging kuliglig lang ang maririnig na ingay. Bahagya akong natigilan sa paglalakad nang makita ang isang babae. Palapit siya sa aking posisyon. May daladala siyang sanggol. Dahil bakas ang panghihina sa mukha niya, ay mabilis akong lumapit para alalayan siya. Ayos ka lang ba, miss? Ayos lang ako. Gabing-gabi na. Bakit nasa labas pa kayo? Masyado nang mahamog sa labas at may dala-dala ka pang sanggol. Kailangan kong makatakas. Ha? Saan? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Ano? Sinasaktan ka ng asawa mo, no? Gusto mo bang tulungan kitang magreklamo? Hindi. Maayos lang ako. Nanghihina ka eh. Ang mabuti pa sumama ka sa bahay para maipatingin na rin kita kay tatay. Manggagamot ang tatay mo? Oo, hindi lang halata pero kilala ang pangalan niya sa baryong to dahil sa galing niyang manggamot. Papayag ka bang sumama sa akin? Sige. Mabuti kung ganun. Malapit lang ang bahay namin mula rito kaya hindi ka rin naman mahihirapan. Lalo na at may dala kang napaka-cute na baby na yan. Nakakahiyaman, pero kailangan ko talaga ng tulong. Naku, ano ba? Hindi mo kailangang mahiya. Bibili lang ako ng yelo sa tindahan tapos sumama ka sa akin pag-uwi. Hukom, isinama ko ang babae sa tindahan na may kalapitan din naman. Pagkatapos kong makabili ng yelo, isinama ko ang babae sa bahay namin. Tay! Narito na ho ako! Ito na po ang yelo na pinabili nyo. Aba, bakit naman napakatagal mo? Sino yung kasama mo? Nakita ko po sa daan. Naawa ko kasi mahamog na tapos may dala pa siyang baby kaya sinama ko rito. Kung hindi ako dapat manatili ay aalis na lang ako. Naku, hindi. Ganyan lang talaga si tatay kasi nakainom na. Pagpasensyahan mo na, ha? Teka lang ha. Ano bang ginagawa mo rito? Tay, hayaan mo na. Nakakaawa naman kasi kaya sinama ko rito. Uulitin ko yung tanong ko ha. Ano ang nangyayari at napadpad ng isang diwata rito? Tay, alam kong maganda siya. Pero ano ba yung kailangan ng batang daladala ko ang kukup-kup sa kanya? Yun ang pinunta ko rito. At sino ang batang yan? Bakit parang napakahalaga para sa inyo na kailangan mo pang tumawid sa mundong ito para maghanap ng kukup-kup sa kanya? Ang batang ito ang dahilan ng matinding digmaan na nangyari sa pagitan ng mga gabunan at bangkilan. Ay nako, wala pa rin kayong pinagbago. Mga makasarili pa rin ang inyong lahi. Alam mong hindi totoo yan. Ako ang lubos na nakakaalam kung totoo ang bagay na yun o hindi. Sandali, teka lang. Hindi ko kayo maintindihan eh. Magkakilala kayo? Ang iyong amay hindi lang kilala sa baryong ito bilang albularyo. Ang kanyang pangalan at husay ay umabot din sa aming mundo. Mundo? Bakit? Taga saang planeta ka ba? Ano ka, alien?
Andeng, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Isa siyang diwata. Diwata? Paano nangyari yun? Sagutin mo ang aking katanungan, diwata, kung ayaw mong mapalaya sa bahay ko. Nagkaroon ng malaking kasalan sa pagitan ng hari ng mga gabunan at reyna ng mga bangkilan. Dahil sa kasalan na ito ay pansamantalang natigil ang hidwaan at patayan ng dalawang lahi. Ngunit hindi nila napaghandaan ang pagbubuntis ng reyna. Nais ng dalawang panig na lumaki sa kanilang bata na nagdulot ng matinding diskusyon hanggang sa umabot ng digmaan. Paanong nadamay ang mga diwata ron? Kayo ay puno ng karuwagan. Imposibleng sasali kayo sa away na wala namang kayong kinalaman. Dalawang pinakamalakas na lahi ng aswang ang nagsimula ng digmaan. Lubos ang kanilang kapangyarihan na naging dahilan ng pagkakadamay ng kabalansihan ng aming mundo. Maraming mga diwata ang namatay dahil sa sobra-sobrang paggamit ng mga bangkilan ng orasyon at itim na kapangyarihan. Ibig mo bang sabihin, ang batang yan may lahing aswang? Siya ang nakatakdang mamuno sa mga gabunan o sa lahi ng mga bangkilan. Depende sa kanyang pipiliin. Bakit naghahanap ka pa ng kukup-kup sa kanya kung maaari siyang manatili sa mundo niyo? Hindi ba't mas mabuti yon? Mas mababantayan niyo siya at mapapalaki ng maayos? Magulo ang mundo ng mga diwata ngayon dahil sa digmaan. Hindi mabuting manatili siya sa mundo namin dahil posibleng mamatay siya sa kamay ng mga galit na diwata sa dalawang lahi. Bakit kailangan mong kunin ang bata? Dahil sa lumalalang epekto ng digmaan ay nagpasya ang aming reyna na ipadakip sa akin ng bata. Nagbabaka sakaling kahit papano ay matigil pansamantala ang kaguluhan. Hindi ba naisip ng inyong reyna na mas palalalain lamang niya ang mainit na sagupaan ng dalawang lahi? Yun lang ang tanging lusot na naisip ng reyna para kahit papano ay humupa pansamantala ang kaguluhan. At ngayong nagtagumpay na kayo ay gusto nyo namang ipasa sa amin ang responsibilidad? Paano kung kaming balikan ng mga humahanap sa bata? May magagawa ba kayong tulong sa amin? Tay, baka pwede nating tulungan. Naririnig mo ba sinasabi mo, Andeng? Gusto mo ba talaga makisali tayo sa gulo nila? Bata lang naman yan, Tay. Mas mabuting tayo ang mag-alaga dahil may alam ka sa pagkatao niya. Hindi ko nais na iwan sa inyong responsibilidad, ngunit kailangan namin ng inyong tulong. Malaking gulo ang mangyayari kung mababawi nila ang bata. Alam kong hanggang ngayon ay umaapaw ang galit mo sa amin para sa namatay mong asawa at hindi ka namin masisisi. Dahil totoong hinayaan nyo siyang lumaban mag-isa sa mga halimaw na yon, hindi nyo natupad o binigay yung proteksyon na ipinangako nyong ibibigay nyo sa kanya. Abala rin kami sa pakikipagdigma kung kaya hindi namin siya natulungan. Sana ay alam mong lubos din namin na pinagsisisihan ang nangyari. Isang mahusay na albularya si Minerva. At ngayon balak nyo na naman gamitin ang mga tao? Ako at ang aking anak? Kalokohan! Isang gawain ng duwag ng mga diwata! Tay, tama na po. Nakikiusap ako. Sana'y kahit papano'y tanawin mo ang ating pinagsamahan. Tay, pumayag ka na po. Sige na. Nakakaawa naman ang bata. Hindi sana sila namomroblema ngayon kung hindi nila kinuha at dinukot ang batang yan. Tay, kahit para sa akin na lang. Sige na, Tay. Alam niyo naman na matagal ko nang gustong magkaanak, hindi ba? Ay nako, Andeng, sana nag-asawa ka at gumawa ka ng bata. Hindi yung anak ng ibang gusto mong kunin. Hindi lang basta-basta ang balak mong ampunin. Anak ng gabunan at bangkilan ang batang yan. Masyado silang marahas at delikado para sa ating mga mortal. Tay naman. Ay, sige na. Basta't sinasabi ko sa iyo, Andrea, ha? Ikaw ang bahala sa batang yan. Ikaw ang magpapalaki dyan. Talaga, Tay? Ay, nako, may magagawa pa ba ako? Ang batang yan ay may kakaibang tanda sa kanyang likuran. Isang palatandaan ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Anong tanda ang sinasabi mo dyan? Isang pulang marka ng buwan para sa mga gabunan habang may isang balat sa kanyang braso ang magpapatunay na isa siyang bangkilan. Ang isang maliit na markang hugis pakpak ng paniki na hugis din ng pakpak ng mga bangkilan. Hukom, mabilis kong tiningnan ang sinabing palatandaan ng diwata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita. Tama ang diwata. May pulang marka sa kaliwang braso ang bata at mayroong ding hugis buwan sa likuran nito. Parang nung mga sandaling yun ko palang naramdaman ang bigat na dala namin sa sandaling kupkupin namin ang bata. Mula sa pagkakaupo ay tumayo ang dalagang may hawak sa bata. Sa ilang sandali ay nagbago ang anyo nito. Bigla itong nagningning na parang araw
Ang suot ay nabalutan ng mga dahon saka ito biglang lumutang. Halos matumba ko sa mangha at nagulat sa aking nakita. Pinanood namin ni tatay nang maglabas ang nagliliwanag nitong kamay ng isang tuyong sanga. Anong bagay na yan? Proteksyon. Kailangan niyo itong ikabit lagi sa katawan niya upang hindi maramdaman ang kanyang presensya. Parang anting-anting? Katulad ng ginagawa mo, Tay? Higit na malakas kaysa sa anting-anting. Kung ganun naman pala, wala pa rin pagbabago. Ligtas pa rin tayo. Hindi ko masasabi ang bagay na yan, lalo na at may limitasyon ng sanga na aking pinagkaloob. Anong limitasyon? Kailangan ng sanga ng katulong sa pagkukubli. Isang matibay na sandata para mas mapanatili ang kapangyarihan nito. Parang anting-anting? Ganun na nga. Kung ganun ay gawan mo si Nico ng anting-anting, Tay. Nico? Nico ang ipapangalan ko sa kanya, Tay. Siguraduhin mo munang kaya mong panindigan ng batang yan, ha? Opo, Tay. Hukom, napangiti na lang din ako nang ngumiti ang batang nakahiga sa mahaba naming bangko na yari sa kahoy. Abala si tatay sa pagkuha ng mga halamang gamot sa bakuran dahil panigurado naman na marami na namang dadayo para magpagamot sa kanya bukas. Madilim na ang langit nang tuluyang naglaho ang diwata. Dumiretso agad ang aking ama sa bakuran habang ako naman ay hiniga ang bata sa bangko matapos kong kargahin ito at tahimik na binabantayan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay pumasok na si tatay dala-dala ang mga halamang gamot na kanyang kinuha mula sa kanyang mga taniman. Biglang bumalik sa alaala ko ang tunay na mga magulang ng bata. Kaya naman yun ang nasa isip kahit na nasa lamesa na kami at naghahapunan. Tay? Ano na naman yon, Andrea? Ano ho ba yung tungkol sa mga bangkilan at gabunan? Bakit sila nag-aaway at nagsimula ng gera sa isa't isa? Dinig ko dun sa diwata na sadyang malalakas sila. Totoo ho ba yun? Bakit? Natatakot ka na? Gusto mo isoli ng bata? Kung nakinig ka lang sa akin, di sana'y wala ka ng problema ngayon. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa pinagmulan ni Nico, Tay. Dalawang magkalabang lahi ang mga gabunan at bangkilan simula pa lang. Ang mga gabunan ay ang kauna-unahang lahi ng aswang, kaya naman sila ang namumuno sa ibang lahi. Bukod sa paggalang at pagkilala dahil doon, ay mayroon silang kakaibang lakas na wala ang ibang lahi, kaya naman sila ay kinatatakutan. Samantalang ang mga bangkilan naman ay kilala sa kanilang mga pambihirang alindog at kagandahan. Sa usaping lakas ay hindi mo sila maaaring maliitin dahil lamang mga babae sila. Higit na malalakas ang mga bangkilan, lalo pa at kaya nilang gumamit ng mga salamangka at orasyon para sa kanilang mga gawain. Bukod pa ron ay isa sila sa pinakamahuhusay sa larangan ng pagpapalit anyo. Kung minsan ay malaking oso, ibon o di naman kaya ay baboy ramo. Bakit hindi na lang sila magpakumbaba sa isa't isa at magbigayan para sa bata? Kapangyarihan at kasakiman ang bumubuhay sa mga aswang, kaya imposible ang iyong sinasabi. Ang bangkilan ang inaasahang mamumuno kung sakaling malagas ang lahi ng mga gabunan. Sa ngayon sila ang pumapangalawa sa usaping lakas, kaya hindi nakakagulat na naisin ng mga ito na sa kanila lumaki ang bata para nasa kanila ang huling halakhak at magkaroon na rin sila ng panahon para maghari at mamuno. Ano ho yung ibig sabihin ng pag-uusap nyo tungkol kay nanay? Ang sabi nyo sa akin, namatay si nanay dahil sa sakit. Bakit parang iba naman ang nangyari? Nagkaroon ng malaking digmaan noong mga panahon na yon sa pagitan ng mga aswang at diwata. Malapit sa mga diwata ang iyong ina, kaya hindi katakataka ang kanyang naging tulong. Nangako ang mga diwata sa proteksyon na ibibigay sa kanya, ngunit ng mga oras ng digmaan ay lubhang dehado sa laban ng mga diwata. Kaya naman hindi nila naibigay sa iyong ina ang pinangako nilang proteksyon, dahilan kung bakit tayo naiwang dalawa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo gustong kunin si Nico? Wala naman ako magagawa sa bagay na yun, anak. Alam kong isa rin sa dahilan kung bakit hindi ka nakapag-asawa ay iniisip mo ako. Isa pa, tama ka. Mas mabuting sa atin na siya lumaki na masiguro na maiiwas siya sa masasamang gawi. Salamat, Tay. Hukom, tahimik naming tinapos ang aming hapunan. Hinugasan ko ang pinagkainan namin ni tatay bago ako pumunta sa kwarto para silipin ang bata na mahimbing na ang tulog. Hindi ko alam pero ang gusto ko lang sa mga oras na yon ay lumaki si Nico na mabuting bata.
Bagamat kinakabahan ako, ay gusto kong mawala sa kanya ang kanyang pinagmulan at manatiling batang mabuti at punong-puno ng pagmamahal. Lumipas pa ang maraming taon at habang lumalaki si Nico ay sobra-sobra ang saya na ibinigay niya sa amin ni tatay. Lumaki siyang madasalin at malambing, mga bagay na hindi pangkaraniwan sa mga nilalang na may dugo na katulad ng sa kanya. Masasabi kong pilyo ngunit malambing at hindi takot magpakita ng pagmamahal. Nay! Oh, anak. Oh, ano naman yung dala mo? Naku, bata ka ha. Sigurado akong hinahanap ka ng mga kalaro mo dahil tinago mo na naman ang bola nila. Nay, dinadaya nila ako eh. Sobrang daya po nila. Palagi akong daya sa habulan ng bola, kaya magdusa sila. Hindi ba sabi ko sa'yo, masamang kumuha ng hindi sa'yo? Isa pa, wala na makikipaglaro sa'yo kung palaging mainit ang ulo mo tuwing pakiramdam mo, dinadaya ka. Totoo naman, Nay. Nagbubulungan sina Sherwin at Edmund para hindi ako makahabol. Anak, Nay naman eh. hindi mo ako madadaan sa ganyan, Nico. Sige na, pumunta ka na ron at makipaglaro ulit ng hindi napipikon, ha? Ayoko po. Hayaan mo sila maghanap. Bakit nakasimangot at mukhang malaki ang problema ng apo ko? Lolo! Ay, nako, ano bang problema ng apo ko? Andrea, inaway mo na naman ba? Masyado niyong ini-spoil, kaya lumaking pilyo at makulit, tay. Pinagsabihan ko lang naman tungkol sa pagtakbo niya rito para itago ang bola ng kalaro dahil pakiramdam niya dinadaya siya ng mga kalaro niya. Totoo bang sinasabi ng nanay mo, apo? Opo, kasi madaya sila. Pero hindi ibig sabihin nun ay gagawa ka ng bagay na masama. Kukuha ng mga bagay na hindi iyo. Sorry po, Nay. Siya, sige na. Bumalik ka na ron sa mga kaibigan mo, ha? Pero siguraduhin mo na uuwi ka bago magdilim, maliwanag? Opo, Lola. Hindi ba masyado ka mahigpit dun sa bata? Tay, kung hindi natin didisiplinahin, baka mas lalong lumala ang ugali at huli na bago natin makontrol. Mabait na bata ang apo ko. Pilyo man, pero malambing at matulungin, hindi ba? Pero tay, Natatakot ka ba na may magawang mali sa pagpapalaki sa kanya at unti-unti siyang malamon ng pinagmulan niya? Tama ba? masama ho bang matakot? Ay, hindi masamang matakot, anak. Pero sana isipin mo na bata pa lang din si Nico. Mahuhubog at mahuhubog ang kanyang ugali sa paraan ng pagpapalaki nating dalawa. Ayoko lang ho na dumating ang panahon na hindi natin namalayan na nilalamo na siya ng kadiliman. Lalo na't alam nating dalawa na likas sa kanya yon. Wala sa dugo at lahi ang kabutihan, Andrea. Nasa paraan yun ng pagpapalaki ng mga magulang at pagpapakita kung paanong dapat ang kilos sa isang bata. Alam kong tama ang tatay ko, Hukom. Pero may parte pa rin sa akin na sobrang kinakabahan sa mga pwedeng mangyari. 9 na taon na si Nico at sa loob ng mga taon na yon ay walang nangahas na lumusob dito na hindi ko alam, Hukom, kung bakit mas nagpapadagdag pa yun sa kaba at takot na unti-unting nabubuhay sa dibdib ko. Araw ng Sabado, ako lang mag-isa sa bahay dahil naglalaro si Nico sa labas habang si tatay naman ay abala sa kanyang mga tanim na halamang gamot. Umihip ang hangin, gumalaw ang mga dahon sa puno at sa isang iglap, biglang lumitaw ang diwata. Bakas ang takot at pangamba sa kanyang mga mata. Diwata, anong iyong sadya? Bakit ka na parito? Andeng, may masama akong babala. Babala? Ano yun? Umaatake ang mga gabunan sa mga baryo. Patuloy ang ginagawang paghahanap nila sa anak ng hari. Ha? Ano? Hindi ko naisipahiyag ito sa iyo, ngunit kailangan mong malaman para mas makapaghanda kayo. May suot na anting-anting ang anak ko. Isama pa na hindi ko naman inaalis sa kanya ang sanga na may basbas mo. Kaya natitiyak kong hindi siya matatagpuan ng mga halimaw na yon. Sa ngayon ay kailangan nating umasa sa bagay na iyon. Siguruhin mong hindi mawawala sa katawan niya ang 2 bagay na iyon. Bakit ang tagal mong hindi nagparamdam, Diwata? Huling nagpakita ka ay 5 taon pa lamang si Nico. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naaayos ang aming kaharian dulot ng nakaraang digmaan. Kinailangan ako ng reyna sa kanyang tabi dahil sa labis na gulo ng aming mundo. Nasa na ang bata? Kumusta siya? Ayun, natabala sa paglalaro. Hinahayaan ko na at wala namang pasok sa eskwela.
Natutuwa ako na kahit papano ay normal ang buhay niya rito sa inyo. Nako, masyadong spoiled sa lolo niya kaya ako ang kalaban sa paningin ng batang yan. Kung pwede lang naman natili na ang katahimikan para sa bata at sa inyo. Hindi ako papayag na kunin nila sa akin si Nico. Magkamatayan man, pero hindi ko ibibigay sa kanila ang anak ko. Kahit na anong mangyari, Andeng, aatake at aatake sila rito sa baryo. Hindi man ngayon ay pwedeng bukas sa susunod na linggo o buwan. Basta hindi nila ito maaaring malagpasan, kaya gusto kong siguruhin mo palagi na nasa katawan ni Nico ang anting-anting at ang sanga na aking binigay. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Diwata. Tay? Anong ginagawa mo rito, Diwata? May masama lang na binalita, Tay. Palagi na lang problema ang dala ng diwatang yan. Sa tuwing nakikita ko ay hindi ko na alam ang dapat kong maramdaman kapag nagpapakita siya. Tay, seryoso ho. Ano bang balita ang dahilan kung bakit napadpad ang mahal na diwata sa aming bahay? Nagsisimula na silang umatake sa bawat baryo para hanapin si Nico. Ha? Bakit ngayon lang? Sa loob ng 10 taon ngayon lang nila naisip na hanapin ang bata. Hindi namin batid ang dahilan ngunit sigurado kung kahit na anong dahilan, yun ay siguradong masama at hindi makakabuti sa bata. Tama, hindi pwedeng mapunta sa kanila ang apo ko. Hindi ko yun nahayaang mangyari. Magkamatayan man, hindi ko ibibigay sa kanila ang anak ko. Anong pwedeng gawin? Hindi ako papayag na harapin na naman namin ito nang walang tulong galing sa inyo. Hindi ko rin papayagan na hindi ko na naman matupad ang aking pinangako. Anong suwestyon mo? Ang pagliwanag ng kamay ng diwata ang naging sagot nito sa tatay ko. Mula sa lumiliwanag niyang kamay ay lumitaw roon ang isang maliit na baging. Nakarolyo ito ng pabilog. Parehong nangunot ang noo namin ng tatay ko. Hindi namin malaman kung ano bang silbi ng baging na yon. Ang kulay ng baging ay magkahalong berde at ginto. Hoy, para saan naman ang kalat na yan? Hindi basta-basta baging ang bagay na ito. Pero ano yan, Diwata? Isa yang mahiwagang baging, nililok ng aking kapangyarihan. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang kayang gawin ng bagay na yan? Sa oras na may aswang na malapit sa inyo, ay kusang gagalaw at gagapang ang baging na ito. Gaano man ito kalayo, ay kaya nitong balutin o igapos sa mga halimaw. Ang dagta nito ay magsisilbing gamot para sa mga sugat. Heto, huwag niyo tong iwawala. Gawin niyong sandata sa pakikipaglaban. Ang alam ko lang ay bawat gamit na makapangyarihan ay may balik sa tao o sa nangangalaga. Iba ang baging na yan. Nagmumula mismo sa akin at sa kalikasan ng kapangyarihan na meron yan. Hindi makakaapekto sa nangangalaga, ngunit kailangan ng matindi at masidhing paggalang sa kalikasan para mas lumakas ang kapangyarihang taglay. Hukom, yun lang ang sinabi ng diwata. At nang matapos ang usapan namin, ay tuluyan itong naglaho. Titig na titig ako sa hawak-hawak ni tatay na baging. Kahit na umalis na ang diwata, ay nanatiling kumikislap yun dahil sa kapangyarihan na iniwan niya. Mabilis itong itinago ni tatay nang marinig namin ang mga yabag papalapit sa aming bahay. Nagkatinginan kami kasabay ng pagpasok sa kusina ng aking anak. Bakas na bakas ang ngising pilyo nang kami ay harapin. Aba, bakit ang saya naman ng pilyo kong apo, ha? Nakita ko si Sherwin, Lolo! Pinahalo sa buwet! Ay, nako, bata ka. ay, nako, ano bang gusto mong merienda, ha? Lolo, malapit na po ang hapunan. Sigurado po, paborito ko niluto ni nanay. Dyan ka magaling eh. Halika nga muna rito at basang-basa ka ng pawis. Nay, syempre naglaro ako, kaya ako napawisan. Ikaw talaga? Di ko pa nakikipag-usap sa abogado dahil lahat na lang talaga may sagot ka. Nay, nagpapaliwanag lang ako. Dami mong sagot, Nico. Nay, tinatanong niyo ako eh. Ay, hayaan mo na, Andeng. Huwag mo nang patulan ng bata. Ay, bahala na nga kayo riyan. Magluluto na ako ng hapunan. Tinola po ba yan? Yun bang gusto mo? Opo! O siya, sige. Yun ang lulutuin ko. Yay! Hukom, tahimik akong nagluluto ng hapunan ng mga oras na yon. Walang ingay o kahit na anong tunog mula sa labas. Kahit ang mga normal na kuliglig ay hindi ko marinig.
Sa sobrang katahimikan ay mabilis kong narinig ang biglang sigaw ng mga kapitbahay. Agad akong napatakbo sa takot na baka may nangyari kay tatay at kay Nico. Naabutan ko silang nanonood sa mga nangyayari sa labas. Bakas ang takot sa mukha ni Nico habang walang makikitang emosyon kay tatay. Naagaw ko ang atensyon ng aking anak kaya mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin at yumakap. Nay, mahilimos sa labas. Yan na ba sila, Tay? Ang mga gabunan? Oo, nagsisimula na sila sa pag-atake. Anak, pumunta ka muna sa kwarto mo. Siguruhin mong hindi ka lalabas. Pero Nay, Seryoso ako, anak. Huwag mong hayaan na makita ka nila. Sundin mo ang nanay mo, Nico. Pumasok ka na sa kwarto at wag na wag kang lalabas. pupunta ba kayo doon? Baka masaktan kayo. Hindi kami mapapahamak, anak. Kailangan lang namin siguruhin na ligtas ang lahat at makatulong kami kahit papano. Nay, kumakain sila ng mga tao. Nakakatakot. Sige na, anak. Sundin mo na si nanay, ha? Dumadagundong ang kaba sa dibdib ko habang pinapanood si Nico na pumasok sa kanyang kwarto. Nang maiwan kami ni tatay, hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para pangunahan ang paglabas sa bakuran. Dinig na dinig ko ang sigaw ng pagmamakaawa ng ilang mga kabaryo namin dahil sa pag-atake ng mga aswang. Nang tuluyan ako makalabas ay kitang-kita ko ang pag-angat ng isang lalaki dahil binuhat siya ng malaki at matikas na pangangatawan ng isang halimaw. Humahalakhak pa ang gabunan na parang nag-i-enjoy sa naririnig na pagmamakaawa ng lalaking sinasaktan niya. Napansin ko rin ang isang nilalang na nakatayo lang sa malapit habang nanonood sa ginagawang pananakot ng kanyang mga kasama. Pero kaagad ko nang nakita ang otoridad sa kanyang tindig. Halugugin ang buong baryo. Siguraduhin ninyong mailalabas ang mga batang 9 na taon ng edad. Tay, anong gagawin natin? Hindi nila makikita ang apo ko. Tay, natatakot ako. May bago pala tayong mga kasama. Pakawalan mo na yan! Isang tao na malakas ang loob na utusan ako. Parang isang pagkain na humihiling kung paano ko siya gustong kainin. Ano ginagawa nyo rito? Sa pagkakatanda namin, wala naman kaming ginagawa sa inyo. Pasensyahan tayo pero may hinahanap lang kami at walang personalan. At yung paghahanap ninyo, may kasamang pag-atake? Anong magagawa natin? Nagugutom na ang mga alagad ko. Kahit na hindi ko gusto, wala akong magagawa. Hukom, hindi ko alam ang mararamdaman nung mga oras na yon habang hawak ng mahigpit ang buntot pagi na kinuha ko pa sa baul ni tatay. Hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko pero nanatili akong alerto sa maaaring hakbang na gawin ng mga gabunan. Kung titingnan ay sadyang malalaki ang kanilang mga katawan na nababalot ng itim na itim nilang balahibo. Ngayon ko napatunayan na tama ang aking ama tungkol sa kung gaano kadelikado ang mga nilalang na ito. Sa isang iglap ay lumusong na ang ilang mga alagad para paglawigin ang paghahanap. Naiwan ang isang gabunan na abala sa pagsakal sa isang lalaki at ang kanilang pinuno na tahimik lang na pinapanood ang kaguluhan. Tuwang-tuwa pa ito sa nangyayari kaya lalong tumindi ang galit ko. Ano ba ang inyong hinahanap na kailangan nyo kaming guluhin? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo, babae. Ang hinihiling ko lang sana, hindi nyo matagpuan ang bagay na yon. Sigurado kung masama lang ang balak nyo. Sa tingin mo ba ay ganun ako kasama para saktan ang aking sariling dugo at laman? Sa pinapakita mo, hindi nakataka-taka kung wala kang maidudulot na maganda sa batang iyong hinahanap. Baka nga mas maiging lumaki siya sa ibang pamilya kaysa kasama ng totoong tatay niya. At sino ka para questionin ako sa bagay na yan, ha? Ang aking anak ay mabibigyan ko ng buhay na punong-puno ng paggalang sapagkat siya ay mamumuno sa aming lahi. Siya ang sasambahin bukod sa akin. Isang buhay na walang pagpapahalaga sa nasasakupan? Buhay na puno ng dugo at kasakiman? Ang buhay na nararapat sa kanya ay nasa taas kasama ako. Kalokohan! Mabilis ang paggalaw ng mga halimaw. Sa isang iglap ay nasa harapan na ng pinunong aswang ang mga batang nasa edad 9 na taon.
Nakita ko pa sa di kalayuan sina Sherwin at Edmund na parehong takot na takot habang mahigpit ang hawak sa kanika nilang mga magulang na nanginginig lang din sa takot. Napakuyom ang mga kamao ko. Nag-aalala akong makialam. Ngunit sa nakita kong takot sa mga mata ng mga kababaryo namin ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na sumugod. Hawak ang tinatagong buntot pagi ay inatake ko ang pinakamalapit na gabunan sa aking pwesto. Isang hampas na malakas ang naging dahilan ng pagdurugo ng kanyang tagiliran. Sadyang pinapahanga mo ko, babae. Hindi ko hahayaan na lamunin nyo ng takot ang mga bata rito sa aming baryo. Wala kaming balak na masama. Sadyang gusto ko lang makita ang aking anak. Kung naging responsable ka sana, hindi nawala ang bata. Ang pagkawala ng iyong anak ay sumisigaw na pabaya kang ama. Lapastangan! Hayop ka. Ang bilis mong sumugod. Hindi mo ba matanggap na tama at may punto ang aking sinasabi? Marahimik ka! Malalagutan ka ng hininga sa pagkakasakal ko! Wala kang karapatang pangaralan ako sa pagiging ama! Bitiwan mo ang anak ko, demonyo ka! Ah, buhay ka pa pala. Akala ko walang naman ng tapang ang iyong anak sa'yo. Bitiwan mo ang aking anak! Hayan, saluhin mo! Huh! Ayos ka lang ba, Andeng? Huwag mo ko intindihin, Tay. Tulungan mo ang mga bata. Sigurado ka ba riyan? Ang mga bata. Tila kay sarap ng pagmamahalan ng mag-ama. Ay, nakakatuwa talaga. Hindi ka marunong magmahal kaya hindi mo yun mararanasan. Ang pagmamahal ay tinuturuan kang lumambot. Kaya naman isa yung matinding kasalanan sa mundong ginagalawan namin dahil lahat ng mga nilalang ay sakim at ganid. At balak mong kunin ang batang nawala sa'yo? Paano kung lubos na ang pagmamahal na nararamdaman niya mula sa mga kumukup-kup sa kanya? Pipilitin mo dahil lamang sa kapangyarihan na nais mong makuha? Para sa kanya ang aking ginagawa, babae. Huwag mo kong pagsabihan na parang alam mo ang lahat ng tungkol sa mundo ko dahil hindi mo alam kung gaano kabrutal yun para sa mga may puso at malasakit. Isa kang hangal na ama kung ganun. Hayop kang demonyo ka! Lahat ay lamang ang kanyang natanggap. Hindi naman nakakamatay yun. Hayaan mo ko, Tay. Oo, hayaan mo na raw siya at kaya naman daw niya ang buhay niya. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Tumahimik ka! Pagkatapos nun ay bigla na lang lumapit ang isang alagad na aswang sa kanilang hari at sinabing hinalughog na nila ang buong lugar pero hindi nila nakita si Nico. Maswerte kayo at hindi namin nakita ang anak ko ngayon. Pero tandaan nyo, hinding-hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. At uubusin ko ang lahi nyo kapag nagkataon. Hindi nagtagal ay umalis na rin ang mga aswang na gabunan. Laking pasasalamat ko dahil hindi nila nakita si Nico at nakinig siya sa aking sinabi. Siguro ay dahil na rin sa takot sa mga nangyayari. Kaya naman simula nung araw na lumusob ang mga aswang sa lugar namin, ay siniguro ko na palaging nasa katawan ni Nico ang dalawang bagay na proteksyon niya. Hindi rin ako mapakali sa tuwing umaalis si Nico. Pakiramdam ko ay mangyayaring hindi maganda. Katulad ngayon na nakipaglaro na naman ang aking anak sa labas ng bahay. Oh, Andeng, bakit parang hindi maipinta na naman yung mukha mo? Kinakabahan ako, Tay. Wala na naman si Nico. Naglalaro lang naman ng bata kasama ng mga kaibigan. Wala namang mangyayaring masama sa anak mo. Pero Tay, nakita niyo naman kung gaano kalaki at kalakas sa mga gabunan. Paano kung bigla siya makita at kunin? Mabilis tumakbo si Nico, anak. Isa pa, duwag ang anak mo, kaya mabilis siyang tatakas kung sakaling magpang-abot sila. Tay, puro ka naman kalokohan eh. Kapag narinig kayo ng apo nyo, paniguradong susuyuin nyo na naman yun. Nay! O Tay, narito na oh. Mukhang wala kang ginawang kalokohan ah. Wala po akong ginawa, Nay. Mabait kaya ako. Oo na po, mabait na bata pero maasim. Ay, tama na po. Teka, nasan ang bigay na kwintas ng lolo mo? Ito po oh. Hala, nasan na yun? Nasan? Nasa leeg ko lang po yun eh.
Nasaan? Kung nandyan sa leeg mo, dapat nandyan lang yan! Sorry po, Nay. Hindi ko po alam. Nico naman, hindi ba sabi ko sa'yo, palagi mo yung ingatan? Wag na wag mo hayaang mawala. Hindi ko nga po alam. Ay, Diyos ko. Hayaan mo na, Andrea. Tay, paano na yun? Wala na siyang proteksyon. Kailangan natin ng paghahanda ngayon. Posibleng ngayon pa lang ay alam na nila at nahaamoy ang dugo ng apo ko. Tay, hindi nila pwedeng makuha ang anak ko. Gagawa ako ngayon din ng bagong anting-anting. Hindi natin hahayaan na mangyari ang bagay na yon. Hindi ko kaya mawala sa akin si Nico, Tay. Hindi natin hahayaang mangyari yon, Andeng. Maniwala ka. Gaya ng inaasahan, ng gabing yun ay namuuna naman ang takot at pangamba sa mga puso ng taga-baryo. Mabilis kong sinara ang kurtina ng bintana at tumingin sa anak ko na unti-unting natatakot. Tahimik na nagmamasid si tatay mula sa bintana. Nico, dating gawi ha? Po? Magtago ka na sa silid mo ngayon din. Lalabas ulit kayo? Paano kung masaktan kayo? Nakakatakot po sila. Mga halimang yun eh. Nico, makinig ka na lang sa akin. Pero Nay, baka masaktan po kayo. Kung hindi tayo makakita, hindi tayo susugurin. Pabayaan nyo na. Sila na lang ang kainin. Hindi ganyan ang tinuro ko sa'yo, Nico. Totoo naman po eh. Mas ligtas tayo kung hindi tayo makialam. Kahit ngayon lang makinig ka sa akin, anak. Magtago ka sa silid mo at wag na wag kang lalabas. Lolo si Nanay oh, sobrang kulit. Makinig ka na lang sa nanay mo, apo, ha? Mas mabuti yun para sa'yo. Lolo naman eh. O siya, sige na. Magtago ka ron at sundin ang bilin ng nanay mo na wag kang lalabas kahit na anong mangyari. Maliwanag? Hukom, nang masiguro kong maayos na ang lagay ng aking anak at ligtas na siya, ay sakalang namin binagtas ang daan palabas ng bahay. Rinig na rinig ko ang iyakan sa labas dahil sa pinaghalong takot at pangamba ng mga tao. Nakita kong muling nagbalik ang mga gabunan na sumalakay sa amin. Nanguna ang kanilang hari na nakatuunang atensyon kay tatay. Alam kong alam ninyo kung bakit ako nagbalik. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ko alam na tatanga-tanga rin pala ang mga tao at nais makisawsaw sa mga bagay na wala naman silang kinalaman. Kung may tanga sa ating dalawa, ikaw yon. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo kong bilugin at linlangin, hangal. Wala akong alam sa sinasabi mo. Isang kapangahasan ang magsinungaling sa akin. Bakit ba ako nakikipag-usap sa'yo? Batid mong alam ko na ikaw ay anak ng albularyo. At alam na alam ko ang kayang gawin ng tatay mo. Ngayon mo sabihin na hindi mo alam ang sinasabi ko. Manggagamot si tatay kaya may alam at ideya ako kung gaano kayo kademonyo at kasama. Ipipilit mo ba talaga ang ideya na yan sa akin? Hindi ako hangal para maniwalang wala kang alam sa sinasabi ko. Hukom, hindi ko napaghandaan ang mabilis na pagtakbo ng kasama niyang gabunan na pinakamalapit sa akin. Isang tadyak niya lang sa akin ay napatumba na ako. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon para makabangon dahil mabilis na umibabaw sa akin ng halimaw. Mabuti na lang ay nakita ko ang kanyang naging kilos kaya nailagan ko. Ngunit sunod-sunod ang pag-atake ng halimaw kaya naman naging imposible para sa akin na mailagan ang lahat ng ito, lalo pa at singbilis ng kidlat ang bawat galaw nito. Pinilit ko talagang iwasan ang iba pang mga atake na bahagya ko namang nagawa. Ang hindi ko napaghandaan ay ang malalaki at matutulis na kuko ng halimaw. Isang kalmot niya lang sa akin ay napadaing na ako sa sakit. Ha! Andeng! Anak! Ito lang ba ang kaya mo? Isang mahinang nilalang naman pala ang mga gabunan. Iba sa nababalita na kayo ay nakakatakot. Andrea, manahimik ka na nga lang at huwag ka na magsalita. Hindi ko naman talaga nais gawin ang bagay na ito. Ngunit lahi ko ang iyong hinamak. Lahi na balang araw mamanahin ng aking anak. Hindi mangyayari ang bagay na yan! Bakit tila masyado kang apektado sa aking sinabi? Sa tingin mo ba basta-basta mo na lang siya mababawi? Sa tingin mo ba talaga sasama siya sa'yo? Lalo pa ngayon na nakikita niya na ginugulo mo ang buhay ng kanyang mga kababaryo! Ha? Ang ginagawa ko ay para sa kanya, babae. Nililinis ko ang tingin ng mga taong walang silbi nang sa ganun ay katakutan siya ng kung sino man ang gustong bumangga sa kanyang hinaharap.
At sa tingin mo paraan na yon para maging mabuting ama? Kalokohan! Hukom, dahil abala na ang mga gabunan sa ginawa kong gulo, ay unti-unti nang umalis sa eksena ang ilan naming mga kabaryo. Muli akong nasakal ng isang halimaw, habang ang kanilang pinuno ay nakatingin lang sa akin. Isang senyas mula sa kanya ay mabilis akong naitayo ng kanyang alagad. Nakita ko rin ang mahigpit na pagkakahawak kay tatay ng isa pang gabunan, habang pilit siyang kumakawala. Ako ang kausap mo kaya huwag ka nang mandamay pa ng iba. Tatay mo siya, hindi ba? Nararapat lang na parusahan din siya dahil hindi niya tinuruan ng kanyang anak na gumalang sa higit na malakas kaysa sa kanya. Tinuruan ako ng tatay ko ng salitang respeto sa mga nilalang na dapat respetuhin. At wala akong nakikitang dahilan kung bakit ko ibibigay sa iyo ang bagay na yon. Pangahas ka talaga! Sadyang pinalaki lang ako ng tatay ko na walang dapat katakutan kung nasa tama ka. Andrea, manahimik ka na nga! Hindi ko talaga batid kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sagutin ako ng ganyan. Kahit na ang tatay mo ay nabahag na ang buntot at nais na lamang manahimik ka para sa iyong kaligtasan. Sadyang gustong-gusto mo na ipahamak ang sarili mo. Nay! Nico, anak! Hindi ba natatandaan mo sabi ko sa iyo na huwag kang lalabas kahit na anong mangyari? Pero Nay, sasaktan ka nila! Ayos lang ako, anak. Parang alam ko na kung bakit sobra ang tapang mong salungatin ang lahat ng aking plano para sa aking anak. Bitawan niyo sila! Huwag mo kaming intindihan, Nico. Bumalik ka sa loob! Tumakbo ka na at magtago apo ko! Wag! Bitiwan niyo sila, Nay! Makinig ka sa amin at tumakbo ka na! Huwag na huwag kang magpapahuli! Hindi ko kayo iiwan! Nanay! Lola! Makinig ka sa akin, Nico. Tumakbo ka na! Hayop ka, pakawalan mo ako! Ano ba bang hinihintay nyo? Huliin nyo ang batang yan at dalhin ninyo sa akin! Anak, tumakbo ka na! Lumayo ka at huwag na huwag kang magpapahuli! Sa tingin mo ba talaga ay matatakasan niya ang mga alagad ko? Ano bang kailangan mo sa anak ko? Nais ko lang matingnan ng malapitan. Anak ko siya! Hindi siya ang batang hinahanap mo! Mukhang mas kailangan kong makita kung nagsasabi ka ng totoo. Anak ko siya kahit anong mangyari! Anak ko siya! Kung mapapatunayan mo ang bagay na yan, hindi ko naman kukunin ang anak mo. Pero sa sandaling malaman ko na nagsisinungaling ka, ay pasensyahan tayo. Dahil pagsisisihan mo ang pagtatangkang panliling lang sa akin. Pakawalaan mo ako! Ano ba ang kailangan mo sa akin? Bitiwan niyo ako! Nico, anak! Nanay, Lolo! Ano ang ginawa niyo sa kanila? Makasalbahe kayo! Ang tapang ng anak mo ah! Huwag na huwag mong kakantin ang anak ko! Ilapit niyo sa akin ang batang yan! Anong gagawin niyo sa anak ko? Nico! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Tay! Hinding-hindi niyo makukuha ang apo ko! Hukom, napakabilis na mga pangyayari. Ang baging nabigay ng diwata ay nagsimula ng gumapang. Hawak na ni tatay ang pinakakatawan nito. Mabilis akong nabitawan ng halimaw nung unti-unting nakalapit sa kanya ang mga baging. Dahil doon ay nakawala rin sa malabatong pagkakahawak ang aking anak. Mabilis na tumakbo papalapit sa akin si Nico. Puno ng pag-iingat na inalalayan ako bago nagtago sa aking likuran. Unti-unting napatras sa mga gabunan habang palapit sa kanila ang mga baging. Dahil sa sobrang pagmamadali ay hindi na malaya ng isang halimaw ang bato na nakaharang sa kanyang daraanan. Kaya naman hindi niya inaasahan ang kanyang pagbagsak. Dahil sa aksidenteng yun ay naging mabilis ang mga baging. Gumapang ito sa lupa hanggang sa unti-unti na nitong pinaluputan ang mga paa ng halimaw. Isang daing ang narinig namin mula sa isang halimaw, ngunit walang pagdadalawang isip na lumapit ang kanilang hari at saka dinukot ang puso nito. Nanlaki ang mga mata kong nakatitig sa kanyang ginawa. Palipat-lipat pa ang tingin ko mula sa kamamatay lang na halimaw at sa walang awang pinuno nito. Napakademonyo mo talaga! Ha! Ano pang magiging silbi ng alagad na wala ng lakas? Isang katangahan para sa akin ang hayaan siyang mabuhay. At sasabihin mong para sa anak mo mga bagay na to? Gugustuhin mo mabuhay ang anak mo na puno ng kasamaan? Sa mundo mong hindi kilala ang pagmamahal at malasakit at pagpapahalaga sa kapwa?
Lakas at kapangyarihan ang pinakamabisang sandata laban sa mga tao o sa mga nilalang na nais kunin sa amin ang pamumuno. Isang kahibangan at katangahan lang ang pagmamahal na tinutukoy mo, babae. Hindi! Sabi ni nanay at lolo, ito ay pinakamaganda sa lahat! Kaya mali ka! Pinapasaya mo ako sa pinapamalas mong katapangan, bata. Ako ay tunay na magagalak kung sakaling ikaw nga ang itinakda. Hindi ako sasama sa'yo! Kunin niyo ang paslit at dalhin sa akin. Ngayon din! Magkamatayan man pero hindi ko isusuko si Nico sa inyo! Ano pa bang hinihintay niyo? Mga inutil at walang silbi! Kunin niyo siya! Mabilis ang naging paghakbang ng gabunan na pinakamalapit sa pwesto namin, na parang itinapon na niya ang sariling buhay para lamang mapasaya at masunod ang sakim niyang pinuno. Humigpit ang pagkakakapit sa akin ni Nico nung mga oras na yon. Mabilis kong pinulot ang buntot paging hawak ko kanina, saka sinalubong ng malalakas na paghampas ang halimaw na papalapit. Napatigil siya at napadaing, pero dahil ayaw tumigil sa pagsigaw ng kanilang hari ay bumalik agad siya sa wisyo. Nasugatan man ay pinagpatuloy niya ang pagtakbo. Sa bawat hakbang niya palapit ay may kapalit na hagupit mula sa aking buntot pagi. Hanggang sa hindi na niya nakayanan ang sunod-sunod na pag-atake at tuluyan ng napabagsak ang malaki niyang katawan sa lupa. Inutil! Walang mahina sa ating lahi! Anong ilang hampas lang ay tuluyan na siyang napatumba? Nang isang babae pa? Nakakahiya at nakakainsulto! Babae ako, pero nanay rin ako at hindi ako papayag na makuha mo sa akin ang anak ko. Hindi mo dugo ang batang yan, kaya bakit lubos mong ipinaglalaban, ha? Wala sa dugo ang sinasabi mong pamilya at pagmamahal, gabunan! Kahit anak mo ako, hindi ako sasama sa'yo! Salbahe ka! Hindi mo ba nais makilala ang totoo mong ina? Higit na maganda at malakas ang iyong ina kaysa sa taong yan. Muling may lumusob na gabunan. Hindi katulad ng nauna ay 5 magkakasabay na halimaw ang lumapit sa amin. Hindi nila hinayaan na maapakan ng mga baging na nagkalat sa lupa, kaya ang tanging pag-atake na magagawa nila ay ang pagtamba. May dumamba sa aking likuran. Kasunod nun ay ang puwersang paghila ng isang gabunan sa aking anak para mapalayo sa akin. Nagimbal ako hukom nang tuluyang mapabitaw sa akin si Nico. Nagsimula itong sumigaw at pinilit akong abutin. Ngunit nilaslas ako ng isang mahabang kuko sa aking braso na nagpadaing sa akin. Nag-iwan yun ng isang mahabang hiwa na naging dahilan ng pagtagas ng dugo. Nanay! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Anong ginagawa niyo sa nanay ko? Masama kayo! Bilisan nyo! Nasasabik na akong makita ng malapitan ang batang yan. Nico, anak! Pakawalan niyo ang anak ko! Nasasaktan na siya, gabunan! Sa wakas! Hindi mo siya anak! Akin siya! Kapangahasan ng magsinungaling sa akin, babae! Nais kong patayin nyo ang tampalasang manlilinlang na yan! Hindi! Hindi! Bitiwan niyo ang nanay ko! Natutuwa akong marunong kang magbigay diin sa iyong mga utos. Ngunit masyado pang maaga para sundin ka nila, mahal kong anak. Hindi mo ako anak! Patayin sa harapan ng aking anak ang babaeng yan! Ngayon din! Nanay! Akmang aatake na muli ang mga gabunan nang may liwanag na biglang sumilaw sa amin. Lumitaw ang galit na diwata ng kalikasan. Mula sa kanyang mga kamay ay lumikha siya ng bilog na liwanag na unti-unting lumalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay kasunod ng paghagis niya ng liwanag sa mga gabunan na handa ng umatake. Napaatras ang mga halimaw. Bakas ang matinding galit sa mukha ng diwata habang pinagmamasdan ang nangyayaring kaguluhan. Isang malaking kasalanan ang inyong ginagawa. Alam niyo naman ang bagay na yun, hindi ba? Hindi ko ugaling manumbat, lalo na sa isang magandang diwata na katulad mo. Ngunit ang pagkuha at pagdukot sa batang wala namang kahit na anong koneksyon sa'yo ay hindi ko mapapatawad. Ang digmaang naganap ay isang malaking suliranin para sa aming mga diwata. Naubos ang dalisay na kapangyarihan dahil sa pagpapaligsahan nyo ng lakas. Hindi na nawala sa inyong mga halimaw ang paligsahan at pataasan ng ranggo. Isang bagay na dapat na iwasan na dahil sa ginawa ninyong pag-iisang dibdib ng reyna ng mga bangkilan.
Kami ang dapat na nasa itaas. Ako ang dapat na mamuno at magpalaki sa aking anak dahil siya ang aking magiging tagapagmana. Ngunit kahangalan ang pinairal niya at nais pa yatang mamuno sa aming lahi. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kaya hindi mo naisip ang iyong anak na maaapektuhan kung sakaling napatay mo nga ang kanyang ina? Ngayon mo sabihin na magiging mabuti kang ama para kay Nico. Kahit na anong pagtutol ang gawin niyo, ay babawiin ko ang aking anak. Hukom, mula sa kanyang kinatatayuan ay mabilis siyang nag-utos sa kanyang mga alagad at agad namang sumunod ang mga halimaw. Kita ko sa aking kinatatayuan ang paghila ng gabunan sa aking anak. Kita ko rin ang galit sa mga mata ni Nico habang pilit na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng haring aswang. Patuloy pa rin sa pag-atake ang mga gabunan kaya hindi ako makalapit sa aking anak. Desperado na ako nung mga panahong yun. Buong lakas kong hinahampas ang latigo ko sa mga aswang habang unti-unting nawawala sa aking paningin si Nico. Nico! Anak! Hindi to pwede! Tay! Si Nico! Ano na, Diwata? Hahayaan mong mawala si Nico? Gawan mo ng paraan! Binubulong sa akin ng mga puno ang daan na dinadaanan ng iyong anak. Kaya alam natin ang kanyang mapupuntahan. Ano? Yun lang ang gagawin mong solusyon? Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi pa rin kayo nagbabago. Mga duwag kayong mga Diwata! Huwag na kayong magtalo pa dyan. Mas mabuting ubusin at tapusin ang mga to para masundan na natin ang anak ko. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga gabunan na yun. Laking pasasalamat ko, Hukom, na hindi na nasundan ang aking sinabi. Agad naman silang umaksyon. Kanya-kanya ang ginawa naming pag-atake. Ako, gamit ang hawak-hawak na buntot pagi. Si Tatay, hawak pa rin ang baging na patuloy pa rin sa paggapang sa lupa at umaatake sa mga halimaw. Habang ang Diwata ay nilukob ng kanyang liwanag ang mga gabunan na balak lumapit at atakihin siya. Gamit ang aking buntot pagi ay walang habas kung sinugod ang mga halimaw. Hindi ko na hinintay ang kanilang paglapit at ako mismo ang sumugod sa kanila. Gamit ang buong lakas ay naging sunod-sunod ang bawat paglapat ng latigo sa katawan ng mga halimaw. Natigil lamang ako nang magsimulang gumapang ang mga ugat ng puno kung nasaan kami. Nang tingnan ko ang Diwata ay nakataas ang kanyang mga kamay. Nag-uusal ng dasal habang nakatutok ang mga mata sa mga ugat na lumilingkis sa katawan ng mga halimaw. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Tay! Bitawan mo ang tatay ko ngayon din, halimaw ka! Ay, wag mo akong intindihin at harapin ang halimaw na nasa harapan mo! Ako na ang bahala sa tatay mo, Andrea. Huwag mong pabayaan na maatake ka ng mga gabunan. Hindi ko hahayaan na may mangyari pa sa mahal ko sa buhay dahil sa mga halimaw na kagaya nyo. Hukom, mabilis ang aking naging pagkilos. Hindi ko lubos maisip kung saan nanggaling ang aking lakas at puno ng kumpiyansa akong muling sumugod. Ramdam ko sa buntot paging hawak ko ang init na dumadaloy kaya naging pino ang aking naging pagkilos. Biglang nabalot ng kulay berdeng liwanag ang hawak kong sandata. Nang tingnan ko ang Diwata ay dun ko namalayan na patuloy niya akong ginagabayan habang ang kalahati ng kanyang kapangyarihan ay nakatutok sa sarili niyang pag-atake at pagligtas sa aking ama. Dahil sa kapangyarihan na bumalot sa aking armas, isang hampas lang sa mga gabunan ang kailangan para sila ay mapatumba. Dahil doon, 5 minuto lang ang kinailangan bago ko maubos o matalo ang mga gabunan sa aking harapan. Mabilis kong pinuntahan ng Diwata na ngayon ay puno ng pag-iingat na nakaalalay sa tatay ko. Tay, ayos lang po ba kayo? Baka pwede mo siyang gamutin muna. Masyadong malaki ang pinsala sa katawan ni Cesar. Magiging matagal ang pagsunod natin kung gagamutin ko pa siya. Ano? Kailangan mo lang mamili kung sino ang uunahin nating solusyonan, Andrea. Unahin mo ang apo ko, anak. Kaya ko ito, kaya huwag mo akong alalahanin. Pero hindi kita pwedeng iwanan dito, Tay. Kailangan mong mabawi si Nico bago pa magtagumpay ang gabunan sa balak niya sa anak mo. Paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko sarili ko. Ang anak mo, ang apo ko ang iligtas mo. Tay. Wala nang magagawa ang luha at pag-iyak mo, Andrea. Solusyon ang kailangan natin ngayon. Iwan niyo na ako. Kaya ko na sarili ko. Bilis na! Halika na, Andrea. Kailangan nating magmadali para mas maabutan natin sila. Pero paano ang tatay ko? Makinig ka sa akin at umalis ka na! Hukom, wala akong nagawa nang hilahin na ako palayo ng Diwata mula sa lugar kung nasaan ang aking ama. Kitang-kita ko ang pagtangis niya sa sakit pero dahil hawak ako ng Diwata ay wala akong nagawa.
Pinanood ko na lang na unti-unti siyang mawala sa aking paningin habang mabilis naming tinatahak ang hindi pamilyar na daan. Mapuno at matalahib, ngunit hindi ko na yun pinansin. Sinundan ko ang bawat daan na nilalakaran ng Diwata. Kahit madilim ay madali siyang nakakita dahil sa liwanag na mayroon ng katawan niya. Hanggang sa tumigil ang Diwata sa harap ng isang yungib. Naroon ang mga gabunan. Kaharap nila ang isa pang grupo ng mga kababaihan. Mula sa aking kinatatayuan ay kita ko ang aking anak na patuloy pa rin sa pagpupumiglas. Sino ang kaharap ng mga gabunan? Ang grupo ng mga bangkilan. Natitiyak kung sa digmaan na naman mauuwi ang pagtatagpo na ito. Paano natin makukuha at mababawi ang anak ko? Kailangan nating maghintay ng tamang tiyempo para mabawi si Nico. Ano pa bang tiyempo ang kailangan nating hintayin? Hindi makakatulong ang init ng iyong ulo ngayon. Kahit diwata ako, hindi ko kakayanin ng 2 puwersa ng halimaw. Iniwan ko ang tatay ko sa kung saan ng duguan. Naiintindihan mo ba yon, ha? Hindi tayo maaaring lumusob ng walang pag-iisip dahil tiyak ko ang magiging katapusan nating 2. Napatingin ako ng masama sa tila naduduwag na Diwata. Tatayo na sana ako para makalapit sa kaguluhan, ngunit ako ay mabilis niyang napigilan. Muli akong hinila para makapagtago. Dahil walang magagawa ay tinuon ko na lang ang pansin sa 2 panig na nagtatalo. Bakas ang ngising mayabang sa mukha ng mga gabunan at galit naman ang namumuo sa panig ng mga babaeng halimaw. Hindi ko akalain na manghahamak ka ng taong nagpalaki at nagmahal sa anak mo. Ako ang ama ng batang ito, kaya nararapat lang na kunin ko siya, Bea. Ibigay mo sa akin ang bata. Sa tingin mo ba ay ganun ko lang kadaling isusuko sa iyo ang batang ito? Para kayong mamuno na sa hinaharap? Wala sa aking isip ang bagay na yan. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Sinong ibang na maniniwala sa iyo? Ano? Ako? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Hindi lahat ng aswang ay sakim sa kapangyarihan kagaya niyong mga gabunan. Kahibangan! Alam ko ang iyong balak. Ang balak ng iyong tagapagpayo. Nakikiusap ako, Enrique. At sa tingin mo ba ay lalambot ako sa huwad mong salita? Ina ako. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Masama ba yun? Huwag mo kong linlangin gamit ang mga luha mo, Bangkilan, dahil hindi na ako muling magpapabilog sa iyo. Hindi ko lubos maisip kung bakit tila kay lalim ng galit mo sa akin na para bang wala tayong pinagsamahan. Huwag kayo mag-aaway! Ano ba? Sabi ni nanay, hindi maganda sa magkasawa ang palagi nagsisigawan! Huwag mo kong pangunahan at pangaralan, bata! Wala kang karapatan na sigawan ng anak ko! Hukom, mabilis na nagbago ang itsura ng mga bangkilan. Kitang-kita ko kung paanong mula sa mga balingkinitan nilang mga katawan ay naging isang mabangis at nakakatakot na halimaw ang kanilang mga wangis. Tatakbo na sana ako nang mapansin ang matang nakatutok sa aking kinatatayuan. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap ay nasa harapan na ako ng 2 panig. Bakas ang gulat at takot ng aking anak habang hawak siya ng isa pang gabunan. Hindi ko inaasahan ang iyong pagsunod. Pakawalan mo ang anak ko! Hindi ko isusuko kahit kailan ang aking anak. Hindi ko nais na makipagpaligsahan sa inyo pero ibalik niyo na sa akin si Nico! Nanay! Anak, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Sadyang pinapahanga mo ko sa tapang na mayroon ka at sa pagmamahal mo sa anak na hindi naman sa'yo. Anak ko siya! Kahit na anong sabihin mo anak ko siya at hindi ko hayaan na magtagumpay kang lasunin ang utak niya at piliin ang kasamaan na gusto mong ibigay at ipamana sa kanya. Ang ipapamana ko ay isang buhay na siya ang nasa itaas, iginagalang at ipinagmamalaki ng buong lahi ng mga gabunan. Ang daan kung saan hindi siya hahamakin ni numan dahil siya ay katatakutan. Takot at respeto ang magiging kakambal ng kanyang pangalan. At anong kapalit nun? Walang magmamahal sa kanya ng totoo dahil iiwasan siya ng lahat dahil sa takot. Iiwasan siya dahil ginawa mo siyang nilalang na katulad mo. Nilalang na makasarili at hindi marunong magmahal. Manahimik ka! Huli na para makailag ako. Mabilis na sumugod sa akin ang pinunong gabunan. Nanlilisik ang mga mata nito. Galit na galit nitong sinunggaban ng sakal ang aking leeg. Hindi ako makahinga sa kanyang ginawa. Ngunit kinakapos man ng hangin ay pinilit kong labanan ang mapaghamon niyang mga tingin. Naghihimutok ang kanyang mga ugat sa braso.
Hudyat na masyadong humihigpit ang pagkakahawak niya sa aking leeg. Pero hindi ko ibinigay sa kanya ang kaligayahan na mapabagsak ako at mapasuko. Yan lang ba ang kaya mo? Mahina ka. Akala ko dapat kayong katakutan dahil kayo ang pinakamalakas. Ngunit parang mali naman yata ang balita ng aking nasagap. Huwag kang masyadong mayabang, babae! Bitiwan mo ang nanay ko! Salbahe ka! Bakit mo siya sinaktan? Yan lang ba, gabunan? Suntok lang ang kaya mo? Nasusuya na ako sa kayabangan mo! Bitawan mo ang babae, Enrique! Huwag kang tanga, Bea. Sa oras na bitawan ko at buhayin ang babaeng ito, ay hindi na tayo magagawang mahalin ng anak natin! Manahimik ka na! Mabilis na sumugod ang bangkilan sa aming pwesto. Gamit ang malaking anyong oso ay walang kahirap-hirap nitong dinambahan ang malaki at matikas na gabunan. Nagmistulang paligsahan ng mga higanting halimaw ang aking nasaksihan. Bawat pag-atake na mahahaba at matutulis na kuko ng oso ay sinasagot ng gabunan ng parehong pag-atake. Singbilis ng hangin ang bawat galaw nila na halos hindi ko na masundan. Tuluyan ko lang nakita ang nangyari nang bahagya silang huminto. Kapwa duguan ang parehong halimaw at masama ang tingin sa isa't isa. Ngunit walang natinag sa kanila at sabay muling humakbang para umatake. Naagaw ng nagniningning na diwata ang aking atensyon mula sa engkwentro ng dalawang halimaw. Lumulutang siya habang nakabuka ang mga kamay. Pumagitna siya sa dalawang panig na nagpatigil sa dalawang grupo, ngunit hindi ang kanilang mga pinuno. Unti-unting tinaas ng diwata ang kanyang mga kamay at nagsimulang gumalaw ang mga halaman sa paligid. Pati ang mga puno ay nagsimulang magsayawan, ang mga sanga at dahon ay kumumpas dahil sa kapangyarihan ng diwata. Naging rason ito ng bahagyang pagkakabiyak ng lupa, dulot ng mga ugat na nagsimulang lumaki at gumapang. Kailanman ay hindi mapapabagsak ang aking lahi. Hangal lang ang maniniwala sa'yo. Nakatakdang mamuno sa lahat ng lahi ng mga aswang ang mga gabunan. Hindi kami magiging sunod-sunuran, lalo na sa mga babaeng wala namang ibubuga. May sariling lakas sa mga babae na kahit kailan hindi mo maiintindihan. Isang pambihirang lakas na kahit kailan hindi nyo malalagpasan. Mananatili kayo sa ibaba namin. Walang mangyayari sa inyo dahil mahihina kayo. Ungol ang naging sagot ng bangkilan. Mabilis na nag-init ang ulo ng gabunan sa aking sinabi, kaya matulin niyang tinakbo ang agwat naming dalawa. Sa isang iglap ay hawak niya muli ako, ngunit hindi yun nagtagal dahil naging marahas ang sunod na pag-atake ng bangkilan. Hindi ko namamalayan na nasa likuran na niya ako na parang pinoprotektahan sa pag-atake ng mabangis at walang awang gabunan. Hindi ko nagustuhan ang natatanggap kong proteksyon at napakuyom ang kamao ko dahil sa inis. Kaya naman walang pagdadalawang isip kong ginalaw ang aking mga paa. Walang pakialam sa maaaring mangyari ay ginamit ko ang hawak na buntot pagi at hinampas muli sa mga gabunan na lumusob sa aking pwesto. Hindi mo sila kakayanin, Andrea. Anong gusto mong gawin ko? Tumanghod na lang, ganun ba? Hintayin kayo na iligtas ang aking anak? Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo. Mas nanaisin kong mamatay ng lumalaban kesa maging duwag at mahina. Sundin ang gusto ng hangal na babae. Pagbigyan ng kanyang kahilingan bilang pasasalamat sa ginawa niyang pag-aalaga sa aking anak. Ako ang iyong harapin! Hindi ko gusto na nagbibigay ka ng atensyon sa iba habang ako ay iyong kaharap! Isang kabastusan ang bagay na yan! Naging mas alerto ako nang 5 gabunan ang sumugod sa akin ng sabay-sabay. Ang hawak kong buntot pagi ay mabilis kong iniwas-iwas. Pansin ko kagad ang pagliliwanag ng latigo. Hudyat ng nag-uumapaw na kapangyarihan galing sa diwata. Buong lakas kong hinampas ang mga aswang. Dinig ang mga ungol nito at bahagyang napalayo, ngunit hindi natinag. Nang makabawi sa gulat ng aking pag-atake ay muli silang sumugod. Sa dami nila ay nahawakan ang leeg ko ng isang halimaw. Diniinan niya ang kanyang paghawak, kaya naman naramdaman ko ang hapdi ng pagbaon ng kanyang mga kuko. Ngunit hindi ko na yun ininda. Hirap man, ngunit pinilit kong tingnan ang halimaw na may hawak sa akin at walang pagdadalawang isip na hinampas siya gamit ang buntot paging aking hawak, habang mahigpit pa rin ang pagkakasakal niya sa leeg ko. Dahil sa aking biglaang pag-atake ay mabilis niya akong nabitawan.
Masyado ng maraming dugo ang nawawala sa'yo. Nais kong gumawa ng paraan para mabawi si Nico, Diwata. Kailangan mo munang magpalakas. Namumutla ka na, Andrea. Kahit maubusan ako ng dugo, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang mailigtas ang aking anak. Nababaliw ka na sa kagustuhan mong yan. Kapag nawala sa akin si Nico, tuluyan ako mababaliw. Naputol ang aming pag-uusap nang madinig namin ang sigaw ng bangkilan. Nalipat ang aming atensyon doon. Kita ko ang mahigpit na pagkakahawak ng gabunan sa aking anak habang nasa harapan ng bangkilan na nakikiusap na pakawalan ng bata. Pakawalan mo na ang aking anak! Maawa ka! Anak mo siya! Wala akong anak na mahina! Kung siya ay mahina, ay hindi ko siya tatanggapin bilang anak. Walang mahina sa aking lahi! Pakawalan mo lang siya at ibigay sa akin kung ganon! Hindi mo siya kailangang patayin! Naging mas alerto ako dahil sa aking narinig. Kita ko mula sa aking kinatatayuan ang pag-agos ng dugo sa leeg ng aking anak. Kita ko ang bahagya niyang pag-igik, dulot siguro ng hapdi, dala ng matutulis na kuko nito. Hindi na ako nakapag-isip dahil dito. Dala ang buntot pagi ay mabilis akong lumapit sa kanilang pwesto. Kitang-kita ko ang panghihina ni Nico at ang pamumutla ng mukha nito. Nanay! Ano ang iyong ginawa sa bata? Masyado siyang mahina dahil sa paraan ng inyong pagpapalaki. Tinuturuan ko lang siya ng sakit para matutunan niya kung paano maging malakas. Anong klaseng pagmamahal yan? Sasaktan mo ang bata dahil sa inyong prinsipyo? Dahil ang tingin mo ay mahina siya? Kailangan niyang matutunan na hindi dapat nagmamakaawa ang isang gabunan, lalo na ang mga katulad niyang tagapagmana ng trono ng aming kaharian. Halimaw ka! Ano pa ba ang aasahan kung maituro mo sa iyong anak? Kailangan niyang maging malakas para sa hinaharap, para sa aming lahi. Halos manigas ang katawan ko nang makita ang biglang pagdanak ng dugo mula sa tiyan ni Nico. Ang matulis na kamay ng haring gabunan ay tumagos sa tiyan ng aking anak. Unti-unting nanginig ang aking kamay. Dulot ng galit ay parang nagdilim ang aking paningin kasabay ng magkakasunod kong hakbang palusob sa gabunan. Hindi ko inaasahan na kasabay kong aatake ang bangkilan. Muli itong nagpalit ng anyo. Isang malaking oso ang galit na dumamba sa malaki at matikas na nilalang. Dahil doon ay nabitawan ng gabunan si Nico na agad na tumba sa lupa. Mabilis akong dumalo sa aking anak. Ramdam ko sa aking likuran ang presensya ng diwata. Gamutin mo siya. Nakikiusap ako. Magmadali. Ako na dyan. Malalim ang sugat niya, Diwata. Delikado ba yan? Baka maubusan siya ng dugo. Huwag kang mag-alala, Andrea. Kaya ko siyang iligtas at paghilumin ng kanyang sugat. Nay! Huwag ka munang magsalita, anak. Gagamutin ka ng mabuting, Diwata. Gagamutin ang sugat mo para maghilom. Huwag mo akong iiwan, Nay. Hindi kita iiwan, anak. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Pinanood ko ang pagliwanag ng kamay ng diwata. Lumabas mula sa kanyang palad ang isang gintong dahon. Mabilis niyang inilapit sa bibig niya ang dahon bago siya bumulong ng engkantasyon habang nakapikit. Nang matapos yun ay marahan siyang dumilat bago niya inilipat ang dahon sa sugat ng aking anak. Unti-unti itong lumiwanag kasabay ng bahagyang pagdaing ng aking anak. Sa bawat segundong lumilipas ay bumabalik ang nawalang kulay sa mukha nito. Hudyat na naghihilom na ang mga sugat niya. Maayos na siya. Salamat naman sa Diyos. Nay? Dito ka muna, anak. Kailangan ni nanay na tapusin ang laban. Nay, wag na po. Ayaw ko masaktan ka. Pero gusto ni nanay na maghiganti sa ginawa ng gabunan sa'yo. Pati sa iyong lolo. Babalik ka po, ha? Pangako. Andrea, bakit? May nais akong ibigay sa'yo. Malaking bagay ito sa iyong haharapin. Anong bagay na yan? Mula sa nagniningning nitong kamay ay lumabas ang isang batong kulay ginto. May 8 sinag ito na kulay dilaw. Ang mga kamay ay mas lumiwanag dulot ng kapangyarihan ng bato. Kunot ang noo kong tiningnan siya, punong-puno ng tanong ang aking isipan habang sinusuri ang batong kanyang hawak-hawak. Ano yan? Isang makapangyarihang hiyas na mula sa araw. Ha? Kagaya ng araw, may kakayahan itong bumulag sa mga nilalang ng dilim.
kaya rin itong sumunog at gawing abo ang mga halimaw. Talaga? Hindi kakulangan ng kawalan ng araw dahil ang batong ito ang magsisilbing araw at liwanag para sa pag-atake. Hindi ba't hindi natatabla ng mga gabunan ng araw? Hindi ito kagaya ng araw lang. Ang sinag na nagmumula sa mutya na aking hawak ay may bendisyon at basbas ng sinaunang diwata na nangangalaga sa araw, kaya lubha itong malakas kumpara sa mismong sinag ng araw na tumatama sa inyo araw-araw. Mangha kong tiningnan ang mutya na patuloy pa rin sa pagbibigay ng kaunting liwanag. Nang tuluyan kong mahawakan ay muntik ko nang mabitawan dahil sa init na hatid nito sa aking palad. Tahimik kong kinuyom ang aking palad bago napagpasyang tumayo. Dire-diretso ang aking naging paglakad papunta sa dalawang nilalang na hindi pa rin tapos maglaban. Habang naglalakad ako papalapit sa kanila, tahimik kong idinikit sa hawakan ng aking buntot pagi ang mutya na naging dahilan ng pagdaloy ng liwanag ng araw sa aking sandata. Gabunan! Ako ang harapin mo! Halimaw! Tila hindi ka pa rin nadadala at natututo. Wala akong dapat matutunan sa isang mapagmataas na halimaw na katulad mo! Tingnan natin! Ako ay nasasabik sa baon mong bagong pag-atake. Huwag mo akong kalimutan, hangal! Tayo ang nagtutuos! Kahit na pagtulungan ninyo ko, ay wala kayong magagawa sa akin. Hangal! Pagbastan mo ang paligid na makita mong ikaw na lang ang bukod tanging nakatayo. Wala ka ng kakampi! Bahagyang natigilan ang malaking halimaw bago nilingon ang paligid. Tama ang bangkilan. Ang pinuno na lang na aming kaharap ang nakatayo at malakas. Ang mga alagad niya ay tuluyan ng nanghihina o nawalan ng buhay. Dahil sa kanyang nakita ay bumaling ang kanyang nanlilisik at galit na mata sa aming dalawa ng bangkilan. Mabilis itong tumakbo pasugod. Singbilis ng hangin ang kanyang pag-atake. Sa bawat segundo ay nadagdagan ng aking mga sugat na natamo. Ngunit hindi ko man lang mahuli ang kanyang katawan. Pero hindi ako nagpatalo. Humigpit ang aking hawak sa armas at walang tigil sa pag-atake. Bulag ako sa aking kalaban dahil sa kanyang bilis, pero ang bawat atake ko ay hindi rin maaaring mauwi sa wala. Bahagya kong naramdaman ang pagtama ng mga ito sa katawan ng halimaw. Isama pa ang bangkilan na nakakasabay sa bilis ng halimaw niyang asawa. Ilang sandali pa ay tumigil ang mga ito. Kapwa hingal, ngunit may parehong ngisi sa mga labi. Hindi niyo ako matatalo. Kayo'y mga hangal at mahihina! Huwag ka masyadong mayabang! Kahit na anong bala ang ibato niyo sa akin, ay mananatiling lahi ko ang mananaig. Ngunit iba ang aking nasaksihan. Iba ang sinasabi ng gabi na ito, mahal kong asawa. Ako ang tatapos sa gulo at digmaang ito. Nais kong makita kung paano mo kami patayin lahat nang ikaw lang mag-isa. Hindi ko gusto ang tono ng iyong pananalita. Ako ba yung inaasar? Nagsasabi lang ako ng totoo, mahal kong asawa. Wala akong masamang ibig sabihin. Ngunit hindi nagpatinag ang gabunan. Muli itong lumusob sa amin ng bangkilan. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at nang matansya ko ang tamang layo ng halimaw ay binigyan ko ito ng isang hampas gamit ang latigo na buntot pagi. Bahagya itong napatigil kaya kitang-kita ang pagkasunog ng kanyang dibdib dulot ng mutya ng araw na nakasabit sa aking sandata. Ungol at daing ang aming narinig mula sa halimaw. Mas lalo itong nagalit at muling lumusob. Muli kong winasiwas ang aking buntot pagi at mas lalo akong ginanahan nang sa aking bawat hampas ay alulong at ungol niya ang aking narinig. Hindi ako kailanman matatalo! Ano ang ibig sabihin ng panghihina mo kung ganon? Sa tingin mo ba ay mawawasak mo ko gamit ang hiram mong kapangyarihan? Lumayo ka, babae! Ha? Hindi pa lubos ang pagpapakita niya ng kapangyarihan. Bago pa man ako makagawa ng hakbang, ay unti-unting nagbago sa aking harapan ang gabunan. Dumoble ang laki nito kumpara kanina. Ang buhok na itim ay mas kumintab habang ang mga kuko ay mas humaba at mas tumulis ang mga ngipin na ngayon ay daig pa ang espada na kayang pumaslang sa isang kagat lamang. Isang hawi lang sa mga puno sa kanyang paligid ay agad na tumba ang mga ito. Gulat man, ngunit nagawa naming umilag ni Bea. Walang bakas ng emosyon ang mukha niya habang nakatingin sa nagwawalang halimaw.
Aatakihin ko siya at kapag nakakuha ng tiyempo, gamitin mo ang hawak mong mutya sa kanya. Pero maaapektuhan ka rin ng sinag. Ang mahalaga sa akin ay mabalik ang katahimikan ng buhay ng aking anak. Yun lang ang gusto ko. Hindi mo ba gusto na makasama siya? Gusto. Pero alam ko rin na ang kagustuhan kong yon ang magdadala ng gulo at panganib sa buhay niya. Gusto kong mabuhay siya ng masaya at ligtas na alam kong maibibigay mo sa kanya. Bea, masaya na ako na kahit papano ay nakita ko siya saglit at batid kong punong-puno siya ng pagmamahal na alam kong sa'yo galing. Kaya hindi ko hahayaang mapahamak ka, Andrea. Wala na kaming inaksayang oras. Habang hinuhuli ng bangkilan ang atensyon ng gabunan, ay mabilis kong tinanggal ang mutya sa aking armas. Hawak-hawak ko yun ng mahigpit habang naghihintay ng tamang tiyempo. Nang makita ang pagkakalingkis ng mga braso ni Bea sa katawan ng gabunan, ay mabilis akong lumabas sa aking pinagtataguan bago ko tinaas ang mutya na agad na naglabas ng kakaibang liwanag. Ang liwanag na yun ay tuluyang nagpasigaw sa natitirang nakatayong gabunan. Habang nagbibigay ito ng liwanag ay kitang-kita mula sa aking kinatatayuan ang unti-unti niyang pagiging abo. Hindi lamang ang haring gabunan ang nawala sa hangin. Maging si Bea ay tuluyang naglaho nang sandaling tumama ang liwanag sa kanya. Hingal kong pinanood ang paglipad ng abo sa paligid at nang tuluyan itong nawala ay saka na lang ako napaupo ng tuluyan sa lupa. Ang mga halimaw na nakahandusay ay tuluyan na ring nawala kasama ng kanilang mga pinuno. At dahil doon, batid ko na magkakaroon na ng katahimikan ng aming baryo dahil natapos na ang lagim at takot na kanilang sinimulan simula nang sila ay umatake. Nanay! Nico, anak! Akala ko hindi na kita makikita! Natakot mo ako! Alam mong hindi ko hayaang mangyari ang bagay na yon, hindi ba? Pero ang galing niyo po! Natalo niyo yung monsters! Anak, sila ang mga magulang mo. Hindi ka ba galit kay nanay dahil pinatay ko sila? Ikaw po ang nanay ko at wala nang iba! Hukom, muntik na akong maluha sa sinagot ng aking anak. Hindi ko akalaing sa isang iglap lang ay natapos na ang lahat. Nagwakas na ang dekada kong takot tungkol sa mga magulang ni Nico na pwedeng kumuha sa kanya. Lumipas ang maraming araw at bumalik na sa normal ang lahat. Pumasok na ulit sa eskwelahan si Nico, habang si tatay naman na nakaligtas dahil sa baging na may kakayahan din palang gumamot ay abala na muli sa kanyang panggagamot. Natitiyak kong mamaya lamang ay yayayain na naman niya ang kanyang mga kumpadre na mag-inom, na hindi ko na rin naman tinututulan dahil yun na lang din ang kanyang nagiging libangan. Isa pa, gusto kong kahit papano ay makalimot din siya sa mga nangyari nitong mga nakaraan. Ha? Bakit mag-isa ka rito? Anong iniisip mo? Iniisip ko ho kung bakit hindi nyo pa ako inuutusan na bilhan kayo ng alak. Ang pag-inom kasi ang naging sandalan ko nang bawiin ng Diyos ang iyong ina sa atin. Hindi ko naisip nun na ikaw rin ay nawalan din. Kaya huli man na, gusto kong humingi ng tawad dahil sa mga pagkukulang ko habang lumalaki ka. Tay naman, naiintindihan ko ho yun. Masaya akong napalaki mo ng mabuti ang bata, ang apo ko, kahit na ang dugong kanyang pinagmulan ay may bahid ng kasamaan. Hukom, Your Honors, hindi na ako sumagot sa kanyang sinabi. Dahil para sa akin, lahat ng tao ay may kakayahang baguhin ang kanyang buhay. Hindi dahil dinikta sa iyo ang buhay na nais ng iba, ay yun na ang iyong susundin. Desisyon mo pa rin ang masusunod tungkol sa mga mangyayari sa iyong buhay. At walang pwedeng magdesisyon nito kundi ikaw lang. At sa bagay na ito, sigurado akong nagabayan ko ng maayos ang anak kong si Nico.